Hi guys, this is Patrick. Dito ako para share sa inyo yung nabili kong Voltes 5 Legacy, The Robot Spirits. So, bali nabili ko to sa event ng Tamashii Nation sa Robinsons Magnolia. Kasi nakita ko na nakita ko siya sa Facebook na may event pala dun sa Robinsons Magnolia, kaya nagpunta ako dun. So, ayun. So, ang ganda nung event nila. Ang dami naka-display ng mga classic robots. Tapos may mga rin siya, yung mga anime figurines. So, ayun, kaya nagpunta ako. Tapos, syempre, debut daw ng statue ni Voltes 5 Legacy sa event na yun. So, ayun, nakakatawa. Tapos meron din silang binibenta na ito na, yung Voltes 5 na Robot Spirits. So, bali, first time ko lang bumili ng Robot Spirits kasi syempre si Voltes 5 to, tapos yung design niya Filipino yung gumawa. So, nakaka-proud. Diba? Tsaka, ayun. So, yun nga, ang price nito siya, 3.8. Pero may kasama siyang mga freebies. Actually, isa lang yung freebies niya. Pag bumili ka sa event, may makukuha ka ng ito. Okay lang. Para siyang parang photo card. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Actually, nakalagay pala doon siya, flash card. Na pag bumili ka ng Voltes 5 na Robot Spirits, makakuha ka ng ganito. So, ang ganda, 'di ba? Sulit na. Tas dito sa likod, ayan. Hindi ko lang sure kung exclusive sa event or pwede ka rin bumili online tapos may kasama ganito. Pero based kasi dun sa nakalagay na dong signage, pag sa event ka lang bumili. So possible event exclusive. So ayun. Ganda oh. So ngayon nung nagpunta ako dun Tuesday, siguro siya pang 5 araw na nila dun sa event. So ito yung nakuha ko. Ayan, may brochure ng Tamashii Nations. So ayan siya, mga bagong item siguro nila to. Ayan. Tapos ito, hindi ko lang kung anong tawag dito, pero parang pang-lock siya or parang bracelet or Tamashii Nations. Bali makakuha ka na ito pagka nag-fill up ka dun sa survey nila. So ayan. Kasi ito brochure ulit. So ayan siya. Tapos may kasamang bag tag to na ayan. So Tamashii Nation. So ayan. So ito na tayo sa main natin. So ang ganda ng packaging niya. Ayan. Ang ganda ng artwork dito. Tsaka siya nakakatawa kasi yung packaging niya, hindi siya yung parang sa mga yung sa mga American action figures na yung naka-sealed talaga siya. Kumbaga parang plastic tas naka-seal. Ito kahit pa paano pagka kuwari binuksan mo siya, tawag dito, pwede mo ibalik ulit sa box ng kuwari gusto mo siya ibalik, mabalik mo siya na maayos. Pag sa kasi di ba naka siya, pag sisirain mo talaga yung plastic. So ayan. So Japanese yung mga nasa likod So ito yung mga papakita niya yung mga weapon ni Voltes 5. Ultramagnetic top, ultramagnetic whip, tsaka Voltes bazooka. So ayan. Tapos meron din siya yung laser sword. So yun na guys. So buksan na natin. Tingnan natin kung ano yung itsura. So ayan, naka-sealed siya. So cut lang tayo na maliit dito para di ma-damage. So lang natin ako sa gilid. Oh, maganda yung niya, hindi siya mahirap buksan.
So ayan. So may QR code pa sa gilid. So ayan siya. So ayan. Ayan sa plastic. Ang ganda oh. Oh, ganda niya. So bali ano pala to guys, hindi siya nag-volt out. So ano lang siya, naka-assemble na talaga siya. Pero okay lang kasi ano siya, pagka nagbo-bolt in siya, I mean nagbo-bolt at nagbo-bolt in, syempre limited lang yung pwede niyang moves na gawin. Ito nakita ko sa mga pictures, sa mga videos, other videos. Halos lahat ng moves na ginagawa niya sa TV series, kaya niyang gawin. So, yun ang maganda. So, tingnan muna natin yung mga ano niya. Weapon. Ultramagnetic wave. So, ang ganda ng ano niya, detailed. Medyo malabo lang siya. Nag-reflect. Hindi ko masyadong ma-highlight, pero ang ganda niya. Hindi siya gold eh. Hindi gold siya pero hindi siya gaanong gold. Yung kumbaga yun, hindi kaya nito parang medyo shiny. So ayun siya. So dalawa yan. Kasi ito naman yung parang sa dulo niya. Ikakabit mo to para mag-lock. Tingnan natin kung ano yung so hindi, may ata. So dito yata siya. So ayan. So gaganyan mo siya. So lagay mo yung ultramagnetic top dyan. So ayan. So ganun siya. So tigalawa yan. So ito naman Voltes Bazooka. Naalala ko noong unang pinakita to dun sa TV series, nakaka-amaze yung itsura niya. Kasi ang ganda nung design. Kasi dun sa anime parang maliit yung bazooka niya eh. Ito ang ganda ng design niya. Ayan. Ang laki. Tsaka detailed oh. Tsaka fully painted siya. So ayan. Tapos may siya, tatlong set siya ng kamay. So ito yung naka open hand. Tapos ito yung pwede mong suksukan ng sword siguro, or may ibang na. Gusto pala yung hawakan nung na ultramagnetic whip. So ayan, nire-reflect yata yung sa plastic. So tanggalin na natin siya. So ayan siya guys. Teka lang, double check ko lang kasi alam ko may manual eh. Ito, meron siya sa likod. Ito, silver background. Kasi ito yung manual niya. Usually sa mga, kung nagbubuo kayo ng mga model kit, sa manual usually Japanese yung nakasulat. Pero minsan hindi mo na kailangan basahin kung yung nakasulat sa basta makita mo yung picture. So ayan, dito sa unang picture na pinapakita na pwede nating i-bend yung ulo niya paharap. So pagka lumilipad siya, yung mukha niya yung nakaharap. Tapos ito yung parang gulong ng pwede siyang i-bend, bolt bomber. So ayan, kasi yung shoulder niya pwede siyang i-move pa ganun. So ayan. Tapos ito, so yung kamay niya ganyan. So ito, ayan.
So hindi mo na kailangan basahin yung instruction. Makikita mo naman sa picture. So ayan. Okay. So yun siya, grabe, ang ganda. Tsaka sarap nung amoy niya. Bagong bago. Yung parang kasi yung iba yung amoy niya, sarap nung amoy niya. Parang may pagka-rubber yung amoy na plastic. So ayan. Ayan siya. So yung ulo niya, pwede daw siyang i-bend. So, paano ba siya? Ayun, so pwede siyang isagot na ganun. Actually hindi ko muna siya kasi hindi ko pa masyadong kabisado. Pero basically sabi pwede daw iangat yung mukha niya. Ano ba nakalagay dito? So nabibend niya sa likod. Kumbaga yung parang batok niya nabibend. So gaganyan mo siya. So pag didipad siya, ganyan. Hindi pa siya natutodo pero kaya siyang todo. Ayoko muna siyang itodo kasi hindi ko pa kabisado eh. So ayan. Ang ganda ng paint job niya. Silver siya. Malinis yung pagkaka-paint sa kanya. Ayan. Saan pala? Napansin ko pala, parang feeling ko yung statue niya dito naka-base. I mean yung display nilang Voltes B Legacy na statue dun sa event. Parang dito ginaya. Kasi same sila ng yung joint. Naka-ball joint din siya eh. Ayun yung mga ganyan niya. Ayan. Kasi ito parang nakaangat yata ito. Ayun, medyo mali yung niya, yung tawag dito. Hindi siya loose. Tapos talagang detailed talaga siya. Ang ganda niya. Grabe. Hindi ito na pero okay siya. Talagang may mga talaga siya, space, ganyan. Medyo kasi pasensya na guys, hindi ko masyadong pero masasabi ko lang sa itsura niya, ang ganda. Sana mag-release pa sila ng ng mga ibang ganito. I mean yung same size siya ng Voltes B. Ano siya? Ano pala to? Ang size niya mga 6 inches. 6.5 mga ganun. So sana mag-release sila ng mga release na lahat ng Beast Fighter. So ayun. So kunin natin yung laser sword niya. Hindi natin malagay kasi kailangan tanggalin yung kamay. So try natin tanggalin. Sana hindi masira. So ayan. Tapos palit natin yung kamay. Hindi ko ma-shoot. Medyo matigas yung sana hindi natin mabahali. Ayan, na-shoot naman natin siya. So ayan. Bali pala siya, magkakaroon ng SMP version. So yung SMP siya, binubuo, made of plastic siya. Basically model kit siya na Voltes 5. Tapos mag-release din sila ng Soul of Chogokin. Sabi baka by next year pa. Pero based dun sa mga nakita kong video, yung SMP mas siya mas accurate siya dun sa TV show. Yung kasi yung nakita ko dun sa trailer ng Vault In ng nung Soul of Chogokin, siya yung parang natutupi yung yung Vault Bomber.
Yung 'di ba dapat magkaharap yung mukha, yung jet ni Big Bird tsaka ni Little John. Doon kasi sa Chogokin, ano siya, natutupi pataas yung kay Big Bird. So parang hindi siya accurate dun sa TV series. Pero tingnan natin, baka mabago pa or ano, hindi natin alam, pero siguro okay na rin. So if ever, hindi ko lang sure kung kaya kong bumili ng ano. Pero baka mag-try muna tayo sa SMP. Tapos maganda kasi yung display niya eh. So yung sa SMP kasi parang yung V-shape na lightning. Ang ganda tignan pag naka ano sila, naka V formation. So hindi ko lang sure dun sa Soul of Chogokin kung magkakaroon sila ng ganun. Pero ayun, pero sabi lang baka next year pa nga daw, 2026. So ayun. So sana ano sana gusto niyo yung video na to kahit medyo hindi tayo handa sa mga ano. Siguro try kong gumawa ng isa pang video tapos try natin yung mga ibang posing niya. So yun lang guys, maraming salamat.